Motion para simulan na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, inihain na ng minorya. I think hindi po siya sapat if we take a look. Kung tama po yung nakita kong timeline, parang 2 araw lang yung nabibigay for presentation of evidence. And if you're going to divide it into 7 articles, that really will not be enough time. 2 araw na panukalang schedule para ilatag ang mga ebidensya sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte hindi sapat ayon sa isang House prosecutor. Except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig. Rehabilitasyon ng mga lumang classrooms at maayos na supply ng tubig sa mga paaralan, pinatitignan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga paraan para mabawasan ang trabaho ng mga guro, tiniyak ni PBBM. Marami dyan ay mapipilitang magplant ng evidence, magkaroon ng abuse. Quota system o paramihan sa pag-aresto ng mga kriminal ng PNP, hindi tama ayon sa Department of Justice. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. May mga nais na maisagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga eskwelahan na kahalintulad ang sitwasyon sa mga paaralan na kanyang binisita ngayong araw sa probinsya ng Bulacan. May tiniyak din ng Pangulo sa mga guro lalo na sa kanilang mga trabaho. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ngayon po ang school buildings po namin ay mga luma na at need na po lahat ng general repair. Dito po sa area namin ay meron po yung infestation ng termites. Yun po ang number 1 problem po dito sa mga infrastructure. 14 sa 17 silid-aralan ng Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan ang pinamumugaran na ng anay. Ayon sa prinsipal ng eskwelahan na si Casimiro Reyes, patuloy na ang pagsasaayos ng mga kisame na sinira ng anay bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan. Ganito rin ang kinakaharap na problema ng Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan, bukod pa sa problema sa supply ng tubig. Nakita po niya na ang bawat ceiling po sa bawat classroom ay inaanay. Nakita rin po niya na ang mga CRs po natin ay halos dahil sa hina ng patak ng tubig ay kinakailangan din pong mabigyang solusyon. Kabilang ito sa sumalubong na problema kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang bisitahin ang naturang mga eskwelahan kanina. Ayon sa Pangulo, may mga silid-aralan na kinakailangan na ng rehabilitasyon dahil ito ay sobrang luma na. Prioridad din anya ang supply ng tubig sa mga eskwelahan. Yung ibang nakita namin na school building, Marcos type school building pa. Ang Marcos type school building was supposed to be replaced between 20 and 30 years. Ang life niyan is 20 to 30 years. Pero ayan, at least mabuti na lang at nagagamit pa. But really have to look at the rehabilitation of many of them. One of the things that I noticed are the bathrooms. Binigyan din ng Pangulo ang halaga na matiyak na napapangalaga ang mabuti ang kalusugan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsisiguro na may malinis na palikuran at tubig sa mga paaralan. Except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig at nagbabayad naman sila para sa kanilang water supply. So for me, basic yan eh. Kasi pati yung health ng bata natatamaan eh. Na magkakasakit yan kung hindi malinis ang mga pinupuntahan nila mga bathroom. Kaya kawawa naman. So that's one of the areas that we are really going to focus on. Just on the health and safety of the kids. Nakaharap rin ng Pangulo ang nasa 200 bagong guro ng probinsya ng Bulacan. Dito tiniyak ni PBBM ang suporta ng pamahalaan sa kanilang mga trabaho.
ang gagaling naman ng mga teacher natin, kulang lang siguro sa suporta. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung binabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo na mabuti. Gumagawa na anya ng paraan ng pamahalaan upang mabawasan ang load sa trabaho ng mga guro. Marami tayo. We hired 20,000 new teachers so that we have more teachers and also so we can reduce the load on teachers sa mga administrative duties. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang linggo bago ang pagbubukas ng school year 2025 to 2026, tinayak ng Department of Education o DepEd na tuloy ang kanilang mga programa, kabilang na ang pagbibigay ng financial assistance sa mga estudyante. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, palalakasin ngayon ng ahensya ang security at validation sa mga nag-a-apply na senior high school vouchers program. Ito ang balita ni Jed Neresina. Talagang sinikipan na po natin yung security measures dito. Hindi basta-basta makaklaim ng refund dito ang mga eskwelahan. Hihigpitan na ng Department of Education ang proseso sa pag-claim ng refund sa ilalim ng Senior High School Voucher Program. Ito ang binigyang diin ni Education Secretary Sonny Angara kasunod ng mga ulat ng irregularidad sa nasabing programa. Isang linggo bago ang muling pagbubukas ng pasukan, tiniyak ng kalihim na mas magiging strikto sila sa security at validation sa impormasyon ng mga mag-aaral na mag-a-apply sa subsidiya. Yung sa information po, kasi may mga numero silang nagagamit parang may insider sila dati sa DepEd na nakukuha nila yung impormasyon, nagagamit nila yung impormasyon ng isang bata para ipakita na kunwari meron naka-enroll na eskwelahan sa kanilang mga eskwelahan pero wala talagang nag-enroll na bata doon. Ayon kay Secretary Angara, mula sa dating prepaid system, ginawang postpaid ang voucher program upang matiyak na enrolled talaga ang estudyante bago ito bayaran ng gobyerno. Ngayon, kapapakita na nag-enroll talaga yung bata bago babayaran. So, postpaid na ngayon yung mga vouchers. Ang Senior High School Voucher Program ay isang financial assistance program na nagkakaloob ng subsidiya sa pamamagitan ng voucher para sa mga kwalipikadong senior high school learners. Ang halaga ng bawat voucher ay mula 14,000 pesos hanggang 22,500 pesos, depende sa lokasyon ng estudyante. Otomatikong kwalipikado o hindi na kailangang mag-apply para sa voucher ang lahat ng grade 10 graduates mula sa mga pampublikong paaralan. Gayon din ang mga taga-private school, ngunit ito ay sa ilalim ng ESC program. Maaari ding mag-apply ang mga graduating junior high school students mula sa mga pribadong paaralan na hindi sakop ng DepEd financial grant. Samantala, suportado naman ng ilang pribadong paaralan ang hakbang ng DepEd. Ayon kay Attorney Joseph Noel Estrada ng COCOPEA o Coordinating Council of Private Educational Associations, mahalaga ang paghihigpit para masigurong mga karapat-dapat lang ang nakikinabang sa programa. Okay lang na maghigpit siguro in terms of making sure na yung mga estudyante na eligible to receive the vouchers, sila lang talaga yung makakatanggap at sila talaga yung magbe-benefit dun sa senior high school voucher program. Gayunman, iginiit din ni Atty. Estrada na kailangang tiyaking hindi ito magiging hadlang sa paglipat ng mga mag-aaral mula public school na gustong mag-enroll sa private schools. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinimok ni Senator Raffy Tulfo ang Commission on Higher Education o CHED na permanenteng i-ban ang off-campus activities na isinasagawa ng Bestlink College of the Philippines. Napag-usapan nito sa isinagawang pagdinig sa Senado ng Higher, Technical and Vocational Education Subcommittee. Kaugnay ito ng kasong kinasangkutan ng Bestlink College of the Philippines noong Enero kung saan naglakad ang mga estudyante sa Bataan. Gayon din ang kaso noong 2017 na road accident kung saan nagresulta ito sa pagkasawi ng nasa 13 estudyante. Kinukunan pa ng UNTV News and Rescue na pahayag ang kolehiyo
Pero sa naging pagdinig sa Senado kanina, nagsumite na umano ang Besling College ng sagot sa show cause order ng komite. Siguro you banned off-campus activities for life with this school. Really, I'm serious. I-ban mo na. Wala na silang karapatan. May namatay na nga dati. Nagpapakita ng pagkakaisa ang pananatili na suporta ng mayorya ng mga kongresista kay Speaker Martin Romualdez. Tugon ito na dalawang House Deputy Speaker sa kapwa Deputy Speaker na si Cebu Representative Duke Frasco na hindi pumirma sa Manifesto of Support at nagsabing ang kailangan leader sa Kamara ay ang nagsusulong ng pagkakaisa at hindi ang pagkakawatak-watak ng bansa. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, ilan ang sumusuporta sa pagpapatuloy ng liderato ni Speaker Martin Romualdez hanggang sa 20th Congress? Monica, as of today, June 9, ay nasa 285 mga kongresista ang pumirma sa Manifesto of Support para sa pagpapatuloy ng House Speakership ni Leyte Representative Martin Romualdez hanggang sa 20th Congress. Giit ni na House Senior Deputy Speaker Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales at House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez. Nagpapakita ito ng pagkakaisa sa House of Representatives. Tugon ito ng dalawang House leaders sa pahayag ng kapwa Deputy Speaker nilang si Cebu 5th District Representative Duke Frasco. Hindi lumagda si Frasco sa Manifesto of Support para sa House Speakership sa 20th Congress. Paliwanag nito sa kanyang desisyon sa kritikal na panahong ito sa Pilipinas, kailangan ng isang leader sa House of Representatives na nagbubunga ng pagkakaisa at hindi ng pagkakawatak-watak. Pamumunong nagpapalakas umano sa pagsulong ng pag-unlad ng bansa. Pero tugon ng dalawang suportado ang pamumuno ni Speaker Romualdez. Bakit? Hindi ba united yung Congress ngayon? United naman yung Congress. Wala akong nakikita ang division ng Congress. Because of the leadership of our Speaker, Speaker Martin Romualdez. If you look at the support that Speaker Romualdez has garnered and continues to maintain, 285 congressmen have signed the manifesto support. And I think that is a true sign of unity when it comes to the members of the House of Representatives, wherein we want continuity, we want true leadership that can address the issues being faced by our country. Matapos ihayag sa publiko ni Frasco na hindi niya sinusuportahan ang liderato ni Speaker Romualdez para sa 20th Congress, itiniwalag ang mambabatas sa partido nitong National Unity Party o NUP. Ayon kay NUP President at Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villaferte, paglabag ito sa opisyal na posisyon ng NUP na pagsuporta sa pagpapatuloy ng liderato sa Kamara. Tinuligsa rin ito ang anyay paghahasik ni Congressman Frasco ng hindi pagkakasundo sa koalisyong sumusuporta sa agenda ng Marcos Jr. administration. Personal na interes umano ang isinusulong ni Congressman Frasco para manatiling Deputy Speaker. He was the one grandstanding by issuing statements in the media prior to consultation with the prior party leaders. And the suspect of the members is that he's bargaining, arm-twisting the Speaker to retain him as Deputy Speaker. Dagdag pa nito, suportado ng NUP congressmen sa Visayas at Mindanao si Speaker Romualdez. Firm yun and unconditional yung decision na yan because that is a party stand based on talks with the majority, the leadership. Samantala, terminated na ang legislative inquiry ng House Quadruple Committee matapos ang 15 pagdinig. Ang 4-House panel ang nagsagawa ng investigasyon sa illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs, extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration at illegal drugs. 5 panukalang batas kontra EJKs, offshore gaming operations at iba pa ang naging bunga ng mga pagdinig. Sa huli namang pagdinig araw ng Lunes, June 9, inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na pansamantalang sinuspindi nito ang operasyon laban sa tinatayang 9,000 illegal foreign workers na sangkot sa illegal POGOs. Ito ay dahil mahigit 640 pa ring dayuhang nahuli nila ang nananatili sa kanilang pasilidad sa Pasay City.
Unang-una, punong-puno na kami. Wala na kaming paglagyan ng mga huli, and then nagkakasakit na. And then just 2 months ago nagkaroon ng mini pandemic doon sa loob ng facility namin. So in-address muna namin yung mga may sakit, almost 300 mahigit, yung pinadala namin sa hospital for treatment ng lung infection. And actually concern nga kasi dahil marami na kaming nakikitang mga cases ng HIV dito sa mga na-aresto natin mga POGO workers. Umapila naman si House Quadcom Overall Chairperson Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na tugisin ang libu-libong illegal POGO worker na nananatili pa rin sa bansa. Monica, ngayong araw nga inaasahan ng tatapusin ng Quadcom ang kanilang pagdinig at bago naman matapos ang sesyon sa plenaryo ng Kamara sa June 11 ay pagtitibayin ang committee report ng 4 House panels. Balik sa iyo, Monica. Rosalie, bukod ba kay Congressman Frasco, mayroon pa bang ibang hindi pumirma sa manifesto of support kay Speaker Romualdez? Monica, wala tayong nakukuha na impormasyon kaugnay nung bukod kay Representative Duc Frasco na hindi pumirma sa manifesto of support kasi yung mga tinatanong natin na House leaders ay wala rin silang impormasyon. Nagtanong din tayo kay Congressman Duc Frasco kung meron pa ba siyang ilang kasamahan na kabilang na katulad niya ay hindi pumirma sa manifesto of support. Pero nasa 300 plus yung ating mga kongresista dito sa Kamara, sa 19 Congress at 285 nga yung pumirma sa manifesto of support. Ang sinasabi ng House leadership ay supermajority na mga miyembro ng Kamara ay sumusuporta sa pagpapatuloy ng liderato ni Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat maging political tool ang impeachment trial. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng kanyang kampo na ang impeachment process ay hindi dapat magamit para mangharas, magpatahimik o mapaalis ang isang kalaban sa politika. Gayunman, kung matutuloy nila ang impeachment trial ng Senado, ay handa silang harapin ang mga kaso at mga walang batayang paratang laban sa pangalawang Pangulo. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nangangamba ang ilang Filipino immigrants sa Estados Unidos, lalo na sa Los Angeles, ay pinatutupad na immigration crackdown ng Trump administration. Anila, posibleng makaapekto ito hindi lamang sa mga undocumented individuals, kundi pati na rin sa mga may legal na status. Ito ang balita ni Klein Sinka. Labis na nababahala ang ilang kababayang Filipino sa Estados Unidos sa kabila ng kanilang legal na pananatili doon. Nag-aalala ang mga ito na maaari silang maharap sa interrogation o madamay sa raid na sinasagawa sa iba't ibang lugar sa Amerika. Kabilang sa mga apektado ang mga international students na nasa ilalim ng F1 visa na nagpapahintulot sa kanila na mag-aral lang full-time sa US. Kasi we are legally here to study, pero dahil sa mga nangyayari sa paligid namin, especially so, na yung locations kasi ng schools namin, usually doon nagkakaroon ng occurrence of raid. So kami, iniisip din namin na at the same time, kung nano kami sa lugar na yon, isa kami sa mga nakuha or na-interrogate. Giit ng mga international student, ang mga paaralan ay dapat na magsilbing ligtas na lugar para sa pagkatuto at hindi para sa takot o trauma. It kind of bring us an experience na matatraumatize kami kasi we will be questioned. Hindi namin alam kung kailan kami makakalabas, kung sakaling ma-raid kami, and so on. At the same time kasi, you know, the school should be a safe ground for learning, not for traumatizing people.
Ang ilan sa kanila ay pilit umiiwas na lumabas sa mga pampublikong lugar. Mas pinipili nilang manatili sa bahay maliban na lamang kung kailangan lumabas tulad ng pagbibili ng pagkain o emergency. Emotionally, masasabi ko na every time na lalabas ka, may worry Every time na pupunta ka sa mga public places, kino-consider mo kung kinakailangan ba talagang lumabas or iniisip mo na mas magandang i-isolate mo na lang din yung sarili mo. Pero kung hindi naman talaga necessary, as much as possible, just stay inside. Kasi para makapag-ingat ka din. Mahirap na. Many feel a glimmer of hope that this will bring safety and change, but fear and sadness for those people consent in the middle worries and heartbreak. Ayon sa US Immigration and Customs Enforcement o ICE, kabilang sa tututukan ng mga operasyon ang mga immigrant na may criminal history. Gayunman, aminado ang mga opisyal na posible ring maaresto ang may iba't ibang mga legal immigration status na tinatawag na collateral arrests. Kabilang sa mga inaresto ng ICE kamakailan ay si Rolando Veneracion Enriquez, 55 anyos na Filipino national na may kasong theft, assault, burglary at rape. Sa kasalukuyan nagpapatuloy ang mga kilos protesta kontra sa immigration raids ng ICE agents, kasabay ng pagdedeploy ni Pangulong Donald Trump na halos 2,000 National Guard troops sa Los Angeles. Samantala, pinag-iingat ng Philippine Consulate General sa Los Angeles ang Filipino community hinggil sa kasalukuyang sitwasyon. Naglabas ito ng paalala na maaring makipag-ugnayan ng mga Filipino nationals sa kanilang hotline para sa assistance na 323-528-1528. Klein Senka, UNTV News and Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaresto ang 55 anyos na si Rolando Veneracion Enriquez sa California, USA nitong weekend dahil sa pagiging illegal alien. Bunsod ito ng pagpapatupad ng Immigration and Customs Enforcement o ICE para hulihin ang mga tinaguriang worst illegal alien criminals sa Amerika. Ang Pinoy na si Enriquez ay may kasong burglary sa Ontario, Canada at sexual penetration with foreign object with force and assault with intent to commit rape sa Pomona, California. Bukod sa kanya, nahuli rin ang iba pang mga foreign national na itinuturing na kriminal mula sa Mexico at Central America dahil sa mga kasong may kinalaman sa pagpatay at paggamit ng mga armas. Kritikal ang kalagayan ng Colombian presidential candidate na si Senador Miguel Uribe matapos barilin ng 3 beses sa isang campaign event sa Bogota. Tinamaan siya ng 2 bala sa ulo at 1 sa tuhod, kaya naman agad siyang isinailalim sa operasyon. Arestado ang suspect na isang 15 anyos na lalaki habang iniimbestagahan pa ang motibo ng pamamaril. Mariin namang kinondena ng mga opisyal at international leaders ang pag-atake bilang banta sa demokrasya. Naranasan ng North Korea ang isang malaking internet outage na tumagal ng ilang oras at naapektuhan maging ang mga opisyal na website at email services ng bansa. Naniniwala ang mga eksperto na internal issue at hindi cyber attack ang sanhi ng outage, lalo na't naapektuhan din ang koneksyon mula sa China at Russia. Kasama sa mga apektadong website ay ang news services ng gobyerno, Ministry of Foreign Affairs at ang Air Koryo. Sa North Korea, tanging piling opisyal lamang ang may access sa global internet, habang ang publiko ay limitado sa isang controlled intranet. Sinalakay at sinakop ng Israeli troops ang barkong Madlin na magdadala sana ng humanitarian aid sa Gaza sa kabila ng naval blockade. Ayon sa Freedom Flotilla Coalition, nawala sila ng koneksyon sa barko lulan ang mga aktivista na kasama sa misyon. Naglabas din ito ng video kung saan makikita ang mga pasaherong nakasuot ng life jacket na nakaupo habang nakataas ang mga kamay. Kinumpirma naman ng Israel na hawak nila ang barko at pauuwiin ang mga pasahero kabilang ang climate activist na si Greta Thunberg.
Iginiit ng FCC na ang barkong sinasakyan ng mga activist ay isang sibilyan at di armadong barko, kaya illegal umano ang pagkaka-intercept dito sa international waters. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rima Hassan, je suis franco-palestinienne, je suis à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. On compte sur votre mobilisation pour faire pression sur le gouvernement français pour notre libération. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Nagtungo sa Commission on Human Rights sa Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III kaninang umaga. Ito ay upang magpaliwanag sa komisyon, kaugnay ng utos ito sa mga polis na paramihan ng maaaresto na ikinabahala naman ng CHR dahil sa posibleng paglabag sa karapatang pantao. Ito ang balita ni Lea Ilacad. How do you keep the community safe and free from criminality? Isa lang ang pagtingin ko dyan. Isa lang. Isa lang ang paraan. Hulihin ang kriminal, alisin kriminal sa kalsada, alisin ang kriminal sa ating mga communities, ilagay kung saan sila dapat ilagay. Nakipagpulong na si Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III sa Commission on Human Rights kasunod ng agam-agam ng komisyon. Kaugnay sa utos ng general sa mga pulis na paramihan ng maaarestong kriminal. Ayon kay General Torre, naiintindihan niya ang pag-aalala ng CHR kaugnay ng posibleng paglabag ng mga pulis sa karapatang pangtao. I do recognize at ako ay nagpapasalamat sa CHR for keeping us always in check and being a partner of the Philippine National Police in ensuring that everything that we do is within the ambit of the law. Binigyang diin ni General Torre na ang trabaho ng pulis ay magpatupad ng batas, pigilan ang krimen, panatilihin ang kaayusan at siguruhin ang kaligtasan ng publiko. Mananatili lamang aniyang ligtas ang publiko kung wala ng kriminal na pakalat-kalat at nambibiktima sa mga komunidad. Ayon pa sa hepe ng PNP, magiging basihan na rin sa promosyon ng mga pulis ang bilang ng naarestong kriminal. I'll just be taking this up with the NAPOLCOM para maging metrics ito ng promotion. Kasi police efficiency ito eh. Walang problema yung okay lang yan. Kung gusto mo forever, cook ka lang dyan. Janitor ka dyan sa istasyon nyo, supervisor ng tagalinis, okay lang yan, walang problema dyan. Pero hindi ka makakuha ng puntos gaya ng mga tao naglalakad, pounding their feet sa initan, tumitingin, naghahanap ng snatcher, naghahanap ng hold-upper, at nanghahabol ng kriminal talaga sa kalsada. Ibang usapan yan. Bago aniya ma-promote ang isang commander, dapat ay mayroon itong maipakikitang affidavit of arrest. Ang basic na trabaho ng pulis ay manghuli. At ang pinaka-resibo na ikaw ay nanghuhuli ay ang affidavit of arrest. At ang commanders naman, ang trabaho naman is to supervise this frontline personnel. Pirma ka muna ng affidavit of arrest para kita ipwesto, para kita bigyan ng posisyon. Ang CHR, sang-ayon sa patakaran ni General Torre, basta't walang pulis na aabuso at lalabag sa karapatang pangtao. Very welcome ho yun sa komisyon. Actually, sinusuportahan ho namin yung tungkulin ng polis. Sila ho yung may tungkulin upang pangalagaan ang ating seguridad sa pamayanan. As long sa amin naman po, ang importante sa amin ay as long as the duties performed within the bounds of the law. Ipinaliwanag din ng CHR kung kailan lamang maaaring ipatupad ng PNP ang warrantless arrest. Yun ho yung isa, in flagrante delicto. Sa harap po mismo ng ating kapulisan, may krimen na nagaganap. Pwede hong arestuhin yan, even without a warrant. Pangalawa ho ay when there is a probable cause, when a crime is committed and there's a probable, the person arresting as reasonable ground to believe that the person to be arrested is the one who committed it. At pangatlo po ay yun hong mga takas sa piitan. Dagdag naman ni General Torre, wala sa utos ng PNP na patayin ang mga mahuhuling suspect. Subalit ibang usapan na aniya kung mamimiligro ang buhay ng pulis. Definitely, extrajudicial killings by itself, extrajudicial nga eh. Pulis tayo eh.
pag lumabas tayo sa judicial process, di criminal na rin tayo. There's always a possibility that they will fight. So when they will fight, papasok ngayon yung Article 11, justifying circumstances, self-defense. Dedepensa ang pulis. Kung sa kanilang paningin ay endangered sila. Pero siyempre graduated force din. There's always that question on sa use of force naman, andyan naman yung judgment call ng police on the ground. Ang mga ordinaryong mamamayan, hati naman ang posisyon sa utos ni Chief PNP na paramihan ng aresto at warrantless arrest. Hindi. Baka arestuhin ako. Wala naman akong kasalanan. Itinuro lang ako ng kapitbahay ko. Hindi ako papayag. Pabor po ako doon, ma'am, kasi sa nakikita ko, parami na naman ng parami ang krimen sa lansangan. Lalo't sa amin po, ma'am, napakarami na naman po naglilipahan ng mga adik. Maganda nga po sana yung panukala niya na ganyan para magsipag yung mga pulis, mabawasan yung mga kriminalidad. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi tama ang pagpapatupad ng quota system o ang paramihan sa pag-aresto ng mga sinasabing mga lumabag sa batas. Ayon sa Department of Justice o DOJ, ito ay prone o pwedeng maabuso. Ito ang balita ni Dante Amento. At yung sistema na quota system ay isang sistema na very vulnerable talaga sa abuse. Binigyang diin ng Department of Justice o DOJ na hindi sila sang-ayon sa pagpapatupad ng quota system o paramihan ng maaresto ng law enforcement officers tulad ng mga pulis. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, ito ay hindi tama dahil alam nila na maaaring gamitin ito para umabuso ang mga otoridad. Inihalimbawa ni Clavano ang posibleng pagtatanim ng ebidensya para lamang masabing may paglabag ang isang individual. Marami dyan ay mapipilitang magplant ng evidence, magkaroon ng abuse. Hindi rin anya dapat na maging basihan ang quota system para ma-promote ang mga tauhan ng PNP. Sa kabila nito, sinabi ni Clavano na suportado nila ang pahayag ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Paliwanag ng tagapagsalita ng DOJ, nilinaw naman ng PNP Chief na pagdating sa pag-aresto, ang target lang ay ang mga tiyak na kriminal dahil ang tunay na layunin lamang ng pamahalaan ay mahuli ang mga kriminal. Tanggalin talaga dapat sa mga streets natin yung mga kriminal, yung sigurado tayong kriminal. Dahil yun po talaga ang nagbibigay panganib sa mga tao, 'di ba, ng ating mga komunidad. Samantala, naniniwala naman ang DOJ na kayang tuparin ni PNP Chief Torre ang naging pahayag nito na arestuhin ang ilang fugitives tulad ni na dating Bucor Director General Gerald Bantag at Attorney Hare Roque. Pero nilinaw din ng DOJ na hindi partikular na sila lang ang tina-target kundi lahat ng nagtatago sa batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaga. Wala pa sa 1,000 ang naghain ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, 2 araw bago ang deadline ng pagsusumite nito. Nanindigan naman ang Commission on Elections sa COMELEC na wala silang ibibigay na extension o palugit sa paghahain nito. Ito ang balita ni Dante Amento. Ganun talaga, usually hahabol yan, katulad ng binanggit ko. Sa mahigit 41,000 ang mga komandidato nitong nakaraang midterm elections, wala pang 1,000 ang naghain ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa Commission on Elections. Sa darating na Miyerkules, June 11 o isang buwan pagkatapos ng halalan ang deadline ng pagsusumite ng SOSE. As of June 9, nasa 976 pa lamang ang nakapag-file na ng SOSE sa COMELEC main at local offices nito. 28 ay national candidates o mga tumakbong senador, party list kasama ang political party, habang 948 pa lamang sa mga local candidate. 246 candidates ang inaasahang maghahain ng SOSE na tumakbo sa national positions, samantalang 41,270 naman na kandidato mula gobernador hanggang sangguniang panlunsod o bayan members. Bagaman kakaunti pa ang nag-file ng SOSE, nanindigan naman ang COMELEC na wala silang ibibigay na extension o palugit para dito.
Sino mang kandidato na bigong magsumite nito ay pagbumultahin sa unang paglabag at sa ikalawang paglabag ay tuluyan ng madiskwalipika sa pagtakbo o paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Inaasahan ng komisyon na bago ang deadline ay dadagsa ang mga maghahain ng kanilang sose. Lagi kasi hinihintay yung mga natitirang araw, yung iba nga kinukolekta pa yung mga resibo at yung iba naman ay maaaring kina-countercheck pa yung mga donor, yung mga binigay nila at kung may mga natira kasi kinakailangan bayaran din nila yung income tax patungkol po dito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing pinabulaanan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang isyu na umano'y korupsyon na kanyang kinasasangkutan. Batay sa lumabas na umano'y white paper na isinumite sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang sa akusasyon kay Viado ay ang pagpapabilis na makapagpiyansa ang 3 boss ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Pinigil din umano ni Viado ang paglipat sa 39 na POGO workers sa kanilang warden facility, sa halip ay inilagay ito sa kanilang conference room. Pero gate ni Viado, walang katotohanan ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin ito na iahayag din nila ang mga nasa likod umano ng pagpapakalat ng paninirang ito. Hindi patiyak ng Senado o hindi patiyak sa Senado kung ano ang kahihinatnan ng panukalang 200 peso na dagdag sahod sa mga manggagawa ng pribadong sektor. Pinatikos naman ni Senate President Chis Escudero ang mga kongresista sa mga last minute na paghahain ng panukalang batas. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung bill na pinasa on third reading hanggang ngayon wala. Paano kaming tatawag ng BICAM? Nanawagan si Senator Joel Villanueva sa kanilang mga counterparts sa House of Representatives na magsumite ng kanilang bersyon ng panukalang 200 pesos wage hike. Ayon kay Senator Villanueva, tanging mga pangalan lamang ng mga conferee mula sa mababang kapulungan na dadalo sa Bicameral Conference Committee ang natanggap nila. Dagdag pa ng mambabatas, hindi posibleng maisama sa agenda ng BICAM ang nasabing panukala kung wala silang makikitang bersyon nito mula sa Kamara. Kung talagang seryoso sila dun sa ipinasa na 200 wage increase, padala naman po nila dito kung gusto nila na ma-BICAM namin. Kaninang umaga nag-rally sa harapan ng Senado ang ilang grupo ng mga manggagawa na nananawagang ipasa ang nasabing panukalang batas. Binatikos naman ni Senate President Francis Escudero ang tila nakaugalian na ng mga mambabatas na magpasa ng bill kung kailan malapit nang magsara ang sesyon. Nakatakda ang sine die adjournment ng Kongreso sa Miyerkules, June 11. Hindi anya tiyak kung matatalakay pa ang nasabing issue dahil hindi rin anya ito na isama sa pinakahuling Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Hindi ko alam dahil hindi pa namin natatanggap yan. Ang napinasa namin sa Senado last year, if I'm not mistaken, ay 100 pesos across the board. Ang pinasa ng Kamara ay 200, ayan na naman sila 200 pesos across the board huling linggo ng aming sesyon na hindi kasama at binanggit na naman sa LEDA. Ba't ba ang hilig-hilig nila sa mga ganyan? Kamakailan pumasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang 200 peso daily wage increase para sa minimum wage workers sa pribadong sektor. Nasa 172 na mga kongresista ang bumoto na pabor sa House Bill No. 11376 o ang panukalang Wage Hike for Minimum Wage Workers Act. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroong high chance o mataas sa posibilidad na maging bagyo sa loob ng 24 na oras ang low pressure area na binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Batay sa 24-hour tropical cyclone formation outlook ng ahensya kaninang alas 2 ng hapon, huling namataan ng LPA na nasa layong 405 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Gayunman, palabas na ng Philippine Area of Responsibility ang naturang LPA. Inabisuhan naman ng publiko na patuloy na i-monitor ang lagay ng panahon.
Isang lumang paaralan sa Bulacan ang pinuntahan kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alinsabay ng kick-off ng Brigada Eskwela. Dito namahagi rin ng Pangulo na mahigit 200 tablets at mga laptop, gayon din ng mga bag at school supplies na magagamit ng mga estudyante sa darating na pasukan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ang paaralan po ay nagsimula noong 1965. So ito pa rin po yung mga old buildings natin, nagkakaroon lang po ng konting repair. Kami po ay nagpapasalamat kasi yun nga po, sa buong Pilipinas ang paaralan ang napili. Nagsimula na ngayong araw ang Simultaneous Brigada Eskwela 2025 sa bansa kung saan nasa 45,000 na mga paaralan ang nakiisa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Brigada Eskwela ay ang sabayang paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan na taon-taong isinasagawa. Kasama sa paglilinis ang mga guro, magulang, pribadong sektor at komunidad. Kanina, dumalaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan upang saksiyan mismo ang pagsasagawa ng Brigada Eskwela. Siguro pinili niya yung talagang gusto niya makita yung totoong estado ng ating mga eskwelahan, diba? At sino yung matutulungan niya. At dito, alam natin, hindi pa nakarating ang Pangulo dito. Sa kanyang pagdalaw sa paaralan, namigay ang Pangulo ng mga bagong tablets, isang laptop at mahigit 400 na bag at school supplies para sa mga mag-aaral sa Barihan. I'm very happy that we are doing a better job, I think, in preparing for the school year. And everybody has already been enrolled into this effort. Hindi lamang ang DepEd, kundi lahat ng mga iba't ibang department. We are all on board here to do and supply and provide whatever it is that our school children need. And that's why we are here today. Isa sa problemang dinulog ng punong guro ng Barihan Elementary School ay ang kakulangan ng classroom, lalo't nadaragdagan taon-taon ang mga enrollees sa nasabing paaralan. Yun po ay isa sa mga plano kasi po ay ang ating paaralan ay nagnanais na magkaroon ng extension ng sariling lupa dahil bawat taon po ay lumalaki ang enrollees natin. Isa rin po iyon sa dinudulog natin kung tayo po ay pagbibigyan na magkaroon ng lote at syempre po building para po sa mag-aaral ng Barihan Elementary School. Samantala, sinabi naman ng Bulacan Provincial Government at Department of Public Works and Highways o DPWH na tutulong sila sa pamahalaan sa paghahanap ng lote na pagtatayuan ng additional na classroom sa Barihan Elementary School. Humihingi rin sila sa pamahalaan na matulungan din pati na ang iba pang mga paaralan sa Bulacan na binabaha. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang environmental advocate group na apektado ang pag-aaral ng mga bata dahil sa masamang epekto ng hazardous waste at iba pang kemikal na pwedeng makuha sa mga school supplies at mga pasilidad sa mga paaralan. Kaya naman dapat iiwas sa mga ganito ang mga estudyante upang hindi maapektuhan ang kanilang pagkatuto sa mga aralin. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Para sa kaligtasan ng mga bata kasi mahirap magkasakit, mahal ang mga gamot. Paaralan ang pangunahing lugar kung saan natututo ang mga kabataan. Ngunit si Nanay Emma Bigornia nangangamba para sa kalusugan ng kanyang apo, lalo na nang nalaman nito na mayroong mga kemikal na maaaring makasama sa katawan ng mga estudyante. Sa murang edad naman ni Mark Derrick, batid nito ang maaaring maging bunga ng mga kemikal sa kanilang paaralan. Magkakasakit po tayo kapag nakalangha po tayo ng mga chemicals po. Ayon sa Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxics na si Tony Dizon, lead ang isa sa nangungunang neurotoxin kung saan maaaring ma-expose ang mga estudyante. Ginagamit niya ito sa mga pintura at mga karaniwang school supplies na binibili ng mga magulang. May dulot ito na pinsala sa kanila. May long-term effect ito, and at the same time ay sinisira nito yung utak mismo ng ating mga anak. Pinapahina, pagbabago ng behavior ng mga bata. Ayon sa ban toxins, kailangang siguruhin na walang mga hazardous substance sa bawat paaralan na maaaring makaapekto sa pag-aaral at kabuuang kalusugan ng mga bata.
Kaugnay nito, panawagan ng grupo na lalong higpitan pa ang pagbabawal sa paggamit ng mga ganitong kemikal sa mga pasilidad ng paaralan, pati na rin sa mga ibinibentang school supplies sa merkado. Dapat may siguro natin na safe, healthy, non-toxic ang mga pasilidad at kagamitan ng ating mga anak para maisulong natin yung literacy dito sa ating bansa. Samantala, mayroon ng mga umiiral na order mula sa Department of Education at administrative order mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR kaugnay ng paggamit ng mga lead-safe paint sa mga paaralan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na kahapon na semifinals na UNTV Volleyball League Season 3 kung saan nakuha ng BFP Lady Firefighters at PNP Lady Patrollers ang unang panalo sa semifinals. Ito ang balita ni Jed Narasina. Kupunan ang nagtatagisan ng galing sa volleyball court para makasecure ng pwesto sa championship dahil semi-finals na ng UNTV Volleyball League Season 3. Sa unang game, nagharap ang Comelec Suffragettes at BFP Lady Firefighters. Hindi na nagpaawat pa ang Lady Firefighters at tinapos agad ang match sa isang malinis na sweep. Muling nanguna sa scoring ang team captain na si Fire Officer Tugang Abeliana na gumawa ng 14 points. Natapos ang game sa score sa 16-25, 19-25 at 25-27. Ngunit ayon sa kanilang head coach na si Fire Inspector Lorenzo Diaz, hindi rito natatapos ang kanilang pagpapalakas. More practice pa rin at yung sa mga weaknesses namin, kailangan talaga naming palakasin para mas tumibay pa yung aming depensa para mapanatili namin yung aming laban para sa championship po. Parehong mindset din ang inihayag ni Comelec Head Coach Alan Yumang kahit bigong manalo kahapon. Magpo-focus muna kami sa receive kasi ito naging problema namin ngayon sa BFP. Hindi kami nakapasa, so yun ang kinatalo namin talaga. Game kahapon, live pa rin sa Paco Arena sa Maynila. Flawless victory para sa PNP Lady Patrollers. Pinatumba nila ang defending champions na AFP Lady Gunnar sa scores at 25-13, 25-15 at 25-17. Top scorer si Johnny Villanueva na nag-ambag ng 11 points sa game. Kasama ring nag-double-digit points sila Yamporio at Princess Oliveros. Dahilan kaya nadomina ng Lady Patrollers ang match. Malaki talaga inangat ng team namin na naging kumpleto kami. Mga players ko, condition yan sila. Mahaba ang preparation namin. So, same pa rin ang preparation namin kung ano pinaghandaan namin bago sa semifinals na ito. Hindi naman pa aawat ang Lady Gunnar na makabawi sa mga susunod na laro ngayong semis dahil gigil pa rin ang team na muling makapasok sa championship. Practice pa rin. Positioning. Kung ano yung position, dapat kailangan talaga maano nila magampanan nila kung ano yung binibigay namin na kanya-kanyang posisyon nila para kahit sana sinong kalaban, makukuha nila kung ginagawa lang nila, pinagtatrabaho. Tuloy ang mainit na bakbakan sa volleyball court kaya huwag palampasin ang next game sa semi-finals ng UNTV Volleyball League Season 3. Sa darating na Miyerkules, live pa rin sa Paco Arena sa Maynila. Maghaharap sa Game 1 ang AFP Lady Gunnar at Comelec Suffragettes. Asahan din ang matinding tapatan sa laban ng BFP Lady Firefighters at PNP Lady Patrollers sa Game 2. You won't miss the action ngayong semi-finals dahil mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Narasina,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang hiniling ng Menorya sa Senado ang pagko-convene ng mataas sa kapulungan bilang impeachment court upang masimulan na ang pag-akto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, may naging desisyon na ba ang Senado dyan sa motion na yan ng Menorya? Monica, patuloy pa rin pinagdidebatihan ng plenaryo itong motion ng Menorya kaugnay ng kung kailan sisimulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Iba't ibang posisyon at kahilingan ang ibinahagi ng ilang senador sa plenaryo kaugnay ng impeachment case sa pangalawang Pangulo. Ito ay matapos ihain ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang motion na simulan na ang impeachment trial sa pamamagitan ng pagko-convene ng impeachment court. Wala pang isang oras nang magsimula ang sesyon ng plenaryo ngayong araw ay binuksan na ni Senador Pimentel ang usapin kaugnay ng impeachment. Aniya, mahalaga sa ngayon ay magsimula ang paglilitis alinsunod sa sinasabi ng konstitusyon na trial shall forthwith proceed. Binigyan din nito ang panganib ng gumuguhong tiwala ng publiko, partikular na ang kapasidad para panagutin ang mga may sala. Paliwanag ni Pimentel, maaari namang isuspinde ang legislative business ng Senado para bigyang daan ang pagsisimula ng impeachment trial na maaari naman anyang umabot lang ng 1 o 2 oras. I most respectfully move, number 1, that our legislative business be suspended. Number 2, that we already convene as the impeachment court at this very moment. Number 3, that the Senate President immediately take his oath as presiding officer of the impeachment court. Number 4, that thereafter, the Senate President / presiding officer administer the oath or affirmation to all the members of the Senate now present. Number 5, that the impeachment court then call the impeachment case against Vice President Sara Duterte and come up with a calendar for the trial thereof. Number 6, that tomorrow, June 10, 2025, at 2 o'clock in the afternoon, the impeachment court call the impeachment case for the presentation and reading of the articles of impeachment by the panel of prosecutors of the House of Representatives. And number 7, that thereafter, the writ of summons be issued to the impeached officer. Sinigundahan naman ang mosyong ito ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. Aniya, walang sinabi sa rules on impeachment na sundin ang legislative calendar na bawal mag-impeachment trial on legislative recess o na pag transmit sa last day yung articles of impeachment ay kailangang in limbo ito o nakabitin sa ere. Binigyan diin pa ni Ontiveros na ang pagtakas sa responsibilidad na ito ay insulto sa bawat Pilipino. I second the motion of the good minority leader. Forthwith and with no further delay, the Senate President must be placed under oath as presiding officer. He must then administer the oath to the members of the Senate as judges of the impeachment court. And most importantly, the articles of impeachment, which have long languished in limbo, must forthwith be presented to the body. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva na wala itong tutos na mag-convene ngayon ang Senado bilang impeachment court. Ngunit nais nitong makasiguro na ginagawa ito sa tamang proseso kung saan kailangan anyang ipaalam muna ito sa nasasakdal at sa prosecution panel bago ito isagawa alinsunod sa rules of impeachment. Iginiit naman ni Senate President Francis Chis Escudero ang mga nauna na nitong posisyon na itinakda nitong impeachment calendar na alinsunod aniya sa naging practice o nakaraang impeachment cases sa Pilipinas at Estados Unidos. Samantala, bago magsimula ang sesyon, sinabi naman ni Senador Arnie Marcos na na-file na ni Senador Robin Padilla ang resolusyon para i-dismiss ang impeachment case. Ngunit sinabi rin ng presidential sister na hindi niya ito pinirmahan.
Na-file na ni Robin, di ba? I haven't seen it. I'm sorry. You haven't But I heard signed it was filed. Itinanggi naman ni Senador Robin Hood Padilla na nag-file na siya ng resolusyon para sa de facto dismissal ng impeachment case laban kay Vice President Duterte. Gayunman inamin nito na may balak siyang hilingin sa Senado na baliwalain na ang kaso. Relax lang mga boss, wala pa. Sir, so linawin ko lang. Babasa, wala pa. Iba yung sa inyo, sir. Iba yung sa inyo kay Senator Bato. Iba, magkakaiba kami. Hindi naman kami nag-uusap-usap. Wala kaming, may kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya kaming gawa. Nilinaw rin ng senador na hindi nila kinonsulta si VP Sara sa bagay na ito. Monica, bukod sa motion ng minorya kaugnay sa pagsasagawa o pagsisimula ng impeachment ngayong araw, ay may ilang senador naman na nais na isagawa itong impeachment o pagsisimula ng impeachment trial sa naunang naitakda o yung nauling itinakda ni Senate President Francis Chis Escudero na petsa kung kailan ito gagawin, at yan nga ay yung sa Miyerkules, June 11. Kaya iminungkahi ni Senador Raffy Tulfo na pagbotohan ang bagay na ito dahil nga sa magkakaibang kahilingan ng mga senador at ang posisyon kaugnay nito. Kasalukuyan ay nakasuspend naman ang sesyon ng plenaryo at inaasahan natin na mamaya pagka-resume nila at ngayong gabi rin ay magkakaroon sila ng desisyon kung ito ay pagbobotohan at kung ito nga ay isasagawa ang impeachment trial. Sisimulan yan ngayong gabi at yan ang ating aabangan kung ano ang magiging desisyon ng plenaryo kaugnay nito. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naniniwala ang isang House prosecutor na hindi sapat ang 2 araw para ipresenta ang mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hati naman ang opinyon ng ilang kongresista sa panukalang pabilisin ang paglilitis sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Cos. We're not ready yet to say how much time we need, but definitely 2 days will not be enough. 7 articles of impeachment ang inihain ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang miyembro ng House Prosecution Panel, hindi sapat ang 2 araw para ilatag ng House Prosecution Panel ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Ang timeline na ito nakapaloob sa panukalang 19-day impeachment trial ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ayon sa senador, kayang tapusin ang paglilitis mula June 11 hanggang 30, 2025. I think hindi po siya sapat if we take a look. Kung tama po yung nakita kong timeline, parang 2 araw lang yung nabibigay for presentation of evidence. And if you're going to divide it into 7 articles, that really will not be enough time. Hati naman ang opinyon ng ilang kongresista sa panukalang pabilisin ang paglilitis sa Vice Presidente. Para kina Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, hindi dapat minamadali ang impeachment trial. Kabilang ang mga mambabatas na ito sa nagsusulong ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Kailangan ng impeachment case natin ng fair day in court. At hindi siya magkakaroon ng fair day in court kung mamadaliin naman ngayon. It's always the Constitution over personal ambition. Yun ang mahalaga. Hindi ito parang si Carlos Yulo na sa kaka-gymnastics nila, mental gymnastics, kakatumbling at kakasplit, mapapalusot nila yung kanilang poon. Talagang ma-discuss ng mabuti, no? Doon sa impeachment court, yung lahat ng articles of impeachment. And we think, kung hanggang June 30 siya, bibigyan mo lang ng isang araw, hindi siya enough, hindi siya sapat. At dapat masatisfy natin yung tanong ng mga taong bayan kaugnay dito sa impeachment. Kung ang ilang House leaders naman ang tatanungin, ipinauubaya na ng mga ito sa Senado ang desisyon kaugnay ng impeachment proceedings. Irerespeto natin kung anong desisyon ng Senado from the very beginning. Now, we respect if that's the call of the Senate to hold the impeachment trial starting 11 up to 13, so we respect that.
Well, I have not seen the impeachment calendar. I think it's a mere proposal. Not until may makita tayong concrete from the Senate. I think they will be having their session today. Siguro sa kanila po kami magko-comment on that. Kasi tulad nga ng sinabi ng ibang mga senador, habang hindi pa ito formally nilalagay sa plenary at walang action. So those are mere pieces of paper only. Samantala, handa naman ang House Prosecution Panel sakaling mas maagang umpisahan ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Sa June 11 na itinakda ang presentation ng Articles of Impeachment sa Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napagkalooban ng libreng serbisyong pangkalusugan ng mga guro at personnel ng Department of Education o DepEd sa Albay, kalinsaban ng kick-off ng Brigada Eskwela na idinaos kanina sa Bakakay East Central School. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Na nagsisikap para mapabuti ang kalusugan ng kanilang mga mag-aaral, guro at school personnel. Ang mga kampyon ng kalusugan na paaralan ay ating gagawaran ng bawat bata malusog packages. Kalisabay ng pagsimula ng Brigada Eskwela ng Department of Education, nagkaloob ng iba't ibang libreng health services ang Department of Health o DOH sa mga guro at personnel, maging sa mga magulang at mga bata sa Bakakay East Central School sa Bakakay, Albay. Alinsunod ito sa direktiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng maayos at malusog na pangangatawan ng mga guro, maging ang mga bata, lalo na maraming oras ang ginugugol nila sa paaralan. Ilan sa mga health services na ipinagkaloob ng kagawaran ang libreng konsultasyon, pagbabakuna, x-ray, laboratory, health immunodeficiency, HIV screening, mental health services, family planning, bagian deworming para sa mga bata. Nasa mahigit 100 mga guro, non-teaching personnel, magulang at mga bata ang nakakuha ng libreng serbisyo sa kasabay na sinagawang Brigada Eskwela ngayong araw sa Albay. Ito po isang kasangga ng Department of Education para tulungan ang ating mga mag-aaral, lalong-lalo na sa kaalaman sa kalusugan. Hindi lang bigyan ng mga gamot, kundi upang matuto kung paano ang tama, wasto at maayos na magkaroon ng magandang kalusugan at magkaroon ng maayos ang kanilang pag-aaral sa loob ng paaralan. Isa lamang ang guro na si Elsie Borhala na sinamantala pagkakataon para makapagpatingin at makapagpasuri ng kanyang dugo sa free health services na handog ng DOH. Ang labay ko po sa DOH ay nagpakuha po ako ng blood chem. So, maganda naman yung result dahil kakakain ko pa lang po. So, medyo mataas sa 129. So, okay naman po yung result. Pinangunahan naman ni DOH Secretary Teodoro Herbosa ang pamamahagi ng bawat bata mahalaga health kits para sa 4 na eskwelahan na kinilala bilang kampiyon ng kalusugan sa Bicol Region. Sila ang mga schools na nagtagumpay na itinaguyod ang kalusugan sa kanilang mga mag-aaral, mga guro at mga pang-school personnel sa pamamagitan ng pagtataguyod ng sarili nilang mga pulisiya para sa kalusugan, maayos na mga facilities at mga magandang ugnayan sa komunidad. Kabilang sa mga pinamahagi ang blood pressure monitor, timbangan, first aid kits at sports kits para sa last mile school. Nagkaloob din ang kagawaran ng mga disaster readiness kits at teacher self-care kits. Ayon kay Secretary Herbosa, mahalaga na maalagaan ang kalusugan ng mga guro at school personnel na katuwang sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa tala ng DOH, umabot na sa 1,457 na paaralan sa 55 probinsya ang nakinabang sa naturang inisyatibo. Mula nang ilunsad ang Healthy Learning Institution Program noong 2022. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magagamit na ang nasa 133 megawatt na solar farm sa Lalo, Cagayan. Samantala, ang Iloilo City government naman
Nananawagan ng disiplina sa mga Ilonggo dahil sa mga naipong basura sa tabing ilog. Habang sa Talisay City, Cebu, nakumpiska ng Land Transportation Office ang nasa 65 na mga right-hand vehicles. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cagayan, magagamit na ang 133 megawatt na Cagayan North Solar Project sa bayan ng Lallo. Ayon sa lokal na pamahalaan, kaya nitong makapag-supply ng malinis na kuryente mula sa sikat ng araw sa nasa 45,000 na mga kabahayan. Tinatayang nasa 128,000 metric tons din ng carbon emission ang maaalis dahil sa proyekto. Ang solar farm na ito na pinondohan ng nasa 5 bilyong piso ang kauna-unahan sa buong lalawigan ng Cagayan. Sa Iloilo City, nananawagan ang lokal na pamahalaan ng disiplina sa mga Ilonggo. Bunso dito ng mga basurang naipon sa gilid ng ilog. Sa official Facebook page ng lungsod, ibinahagi nito ang mga larawan ng naipong basura at sinabi sa post na ang basurang itinapon ay babalik sayo. Nananawagan ang pamahalaang lungsod sa kanilang mga residente na maging responsable at disiplinado at hinimok na makiisa sa paglilinis. At sa Cebu, iniulat ng Land Transportation Office o LTO na mayroon silang nakumpiskang nasa 65 mga imported right-hand vehicles sa Talisay City kaninang umaga. Hinala ng ahensya, sangkot sa illegal na operasyon ang ilang foreign nationals na siyang nag-i-import, nag-a-assemble at nagbebenta ng ganitong klase ng sasakyan. Isang babaeng Peruvian national ang isinailalim sa kustodiya ng mga otoridad na siya umanong operator ng na-raid na shop. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Andito ko ngayon sa isang theater dahil manonood ako ng isang magandang show. Pero konting trivia. Alam nyo ba na sa buong Asia, ang mga Pilipino ang may pinakamatagal na standing ovation? Bakit kaya? Alamin po natin. Ayon sa mga theater experts, mas expressive ang mga Pilipino kumpara sa ibang Asian audience. Mas emosyonal, mas generous magpakita ng appreciation. Pinoy's value paikisama at paikipagkapwa, kaya mahilig tayo makibonding at mag-celebrate ng sabay-sabay. Kapag sabay-sabay tayong pumapalakpak, naglalabas ang utak ng dopamine, kaya mas masarap sa pakiramdam at nakakakonect sa ibang audience. Alam nyo ba, sa Japan o kaya sa Korea, standing ovations last 45 seconds to 1 minute. Sa atin, minsan 2 to 3 minutes. Kaya pala kahit tapos na ang show, hindi pa rin tayo basta uupo. Mas mahaba ang standing ovation ng Pinoy dahil ganyan tayo ka-supportive. Kaya next time na kapag nasa theater ka, huwag kang humiyang pumalakpak, huwag kang humiyang tumayo. It's part of our culture. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausing ngayong araw po ng Lunes. Maraming salamat po at mag-shoutout na tayo kina Hil Opelenya, Daniel Aguado, Leonora Subilyaga, Romelo Rojo, Romeo Albanyo at Vito Tan. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po kayo sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 4, versikulo 9 hanggang 10, na nagsasabi, "Dalawa ay maigi kaysa sa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan
sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa aba niya na nag-iisa pagka siya'y nabuwal at walang iba na magbangon sa kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.